Handa na ba kayong malaman ang pinakabagong update sa mundo ng politika? Eto na nga, si Senator Mig Zubiri nagpaalam na bilang Senate President at pinalitan ito ni Senator Chis Escudero. Senator Bato de la Rosa malungkot sa kanyang pagbibitiw. Charter or charter change, ugat ng hidwaan sa Senado. Tara, alamin natin ang mga detalye. Hello mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit na ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Nitong mga nakaraang linggo, naging mainit ang usapin tungkol sa Chacha or charter change. Marami ang nag-aakusa na si Senate President Mig Zubiri ay may hidden agenda sa isyong ito. Dahil nga dito, nagsimulang magkaroon ng mga alingas-ngas at pag-aalipusta sa loob ng Senado. Ano nga ba ang Chacha or charter change? Ating alamin. Ang Chacha o charter change ay ang proseso ng pag-amyenda o pagbabago ng saligang batas ng Pilipinas. Layunin nitong baguhin ang ilang mga probisyon sa konstitusyon katulad ng sistema ng gobyerno, term limits ng mga opisyal at mga patakaran ukol sa ekonomiya. May dalawang paraan upang maisagawa ang charter change. Una, sa pamamagitan ng Constituent Assembly or CONAS kung saan ang Kongreso mismo ang gagawa ng mga pagbabago o sa pamamagitan ng Constitutional Convention or CONCON kung saan pipili ng mga kinatawan na magsusulat ng bagong konstitusyon. May mga ilang senador nga na naniniwala na kinakailangan ang Chacha upang makasabay ang Pilipinas sa global na kompetisyon at mapaunlad ang ekonomiya. Ayon sa kanila, ang pagbabago ng ilang probisyon sa konstitusyon, partikular na ang mga patakaran sa pagnenegosyo at pag-aari ng lupa ay makakatulong upang makapasok ang mas maraming foreign investments at lumikha ng mga trabaho. Kabilang na nga sa mga senador na pro-Chacha ay si Robin Padilla or si Senator Robin Padilla. Siya ay aktibong nagtataguyod ng mga pag-amyenda sa mga probisyong pang-ekonomiya upang makahikayat ng mas maraming dayuhang pamumuhunan. Katulad din ni Robin Padilla, si Senator Ronald Bato de la Rosa ay sumusuporta din sa idea ng Chacha, ngunit hindi masyadong vocal kamakailan tungkol sa kanyang posisyon. At isa pa nga na pro-Chacha na sa mga senador ay si Senator Francis Tolentino. Pabor siya sa pagtalakay ng mga pagbabago sa konstitusyon para sa mga reformang pang-ekonomiya. Kung meron mga senador ang pumapanig sa Chacha or mga pro-Chacha, meron din namang mga hindi pa ganap na pumapanig sa ganitong charter change. Marami ang tutol lalo na kung ito ay isasagawa sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanila, baka gamitin ito bilang instrumento ng mga nasa kapangyarihan upang mapalawig ang kanilang termino at kontrol sa gobyerno. May mga nag-aalala rin na baka maapektuhan ang mga karapatang pantao at demokrasya ng bansa. Isa nga sa mga tumututol ay si former Senate President na si Miguel Zubiri. Sinabi niya na mahigpit na tumututol siya dahil maaaring magdulot ito ng pagkawala ng mga prinsipyo ng demokrasya at kapangyarihan ng Senado. Si Riza Hontiveros naman ay isa din sa mga tutol. Sabi niya, binibigyan din itong Chacha ang mga panganib sa term limits at political na katatagan. Sabi naman ni Senator Cynthia Villar, nababahala siya na baka buksan ang konstitusyon para sa mas malawakang pagbabago kaysa sa mga probisyong pang-ekonomiya. Isa din sa tumututol ay si Senator Joel Villanueva na mas gustong mag-focus sa mga kasalukuyang hamon kesa sa mga pag-amyenda ng konstitusyon. Isa din sa mga tumututol ay si Senator Amy Marcos. Bukal nga siya sa pagtutol dito lalo na sa pamamagitan ng People's Initiative dahil sa mga issue ng suhol at pag-undermine ng demokratikang proseso.
At ang huli namang naitala na tumututol dito ay si Senator Coco Pimentel at consistent talaga siya sa pagtutol dito sa Chacha kasama ang kanyang miyembro ng kanyang menorya. Meron din naman mga senador na hindi pa ganap na pumapanig sa kahit anong panig, mapa pro or anti-Chacha. Sila ay naniniwala na dapat pag-aralan muna ng maigi ang mga posibleng epekto ng Chacha bago sila magdesisyon. Ang kanilang posisyon ay maaaring magbago depende sa mga magiging detalye at proseso ng panukalang pagbabago sa konstitusyon. Isa na nga sa mga senador na hindi pa nakakapagdeklara kung sila ay tutol or pro ay katulad na lamang ni Senator Bongo at ni Senator Raffy Tulfo na madalas nakatutok sa kanyang mga tungkuling lehislatibo. Ang posisyon nga ng mga senador sa isyu ng Chacha ay naging malaking bahagi ng kudita sa Senado na nagresulta sa planong pagpapatalsik kay Senate President Migs Zubiri. Ang mga kontrobersya at alingas-ngas ukol sa kanyang posisyon at aksyon sa Chacha ay naging mitya ng hindi pagkakaunawaan at alitan sa loob ng Senado. Ito ngang planong pagpapatalsik na ito or kudita ay talagang isang malinaw na indikasyon na malalim ang dibisyon ng opinyon sa loob ng lehislatura pagdating sa usapin ng charter change. Isa nga sa mga pangunahing tauhan sa kuditang ito ay si Senator Chis Escudero na ngayon ay Senate President na. Matapang niyang pinangunahan ang pagpapatalsik kay Senator Zubiri bilang Senate President dahil ayon sa kanya, kinakailangan ang pagbabago ng liderato upang masigurado ang integridad ng Senado at ang interes ng mga Pilipino. At sa huli na nga, napilitan na lang po si Senator Mix Zubiri na magbitiw sa kanyang posisyon bilang Senate President. Sa kanyang resignation speech, sinabi ni Senator Zubiri na ginawa niya ito para sa ikabubuti ng Senado at upang maiwasan ng mas malaking gulo at alitan sa loob ng institusyon. Nagpahatid naman siya ng congratulations message para sa pamalit sa kanya na si Senator Chis Escudero. Ang isa pang nakakagulat na pangyayari ay ang pagtalikod ni Bato de la Rosa or ni Senator Bato de la Rosa kay Senator Zubiri. Bagamat kilala silang magkaalyado, napabalitang isa si Senator Bato de la Rosa sa mga sumuporta sa pagpapatalsik kay Senator Zubiri. Maraming nagulat at nalungkot sa ginawang aksyong ito ni Senator de la Rosa at naging usap-usapan ito sa ating bansa. Narito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Komento ni Maria Teresa Magtalas 4135, marami kami nakita at natutunan sa hearings ng Senado. Mga senador na di dapat iboto sa susunod na eleksyon. Dagdag naman ni Atnes 0421, I salute you sir for having self-respect and standing for what is right for Filipino people. Komento naman ni James Morte, at para naman sa mga concerned Filipino citizen, sa dadating na halalan, maging masinop tayo sa pagpili ng ating mga leader sa politika. Huwag sana tayong masilaw sa kakaunting barya na binibigay ng mga swapang at makasariling mga kandidato na walang iniisip kundi pansarili lamang. Sana magiging kapanalaminan nating lahat na piliin kung sino talaga ang dapat ilagay natin sa pwesto. Vote wisely and intelligently for the good of our country. Godspeed. Sabi naman ni Benedict Ta de la Peña 6159, tama na rin po na nag-resign kayo. Hindi naman ninyo kayang humatol talaga para sa taong bayan. Ang hatol nyo ay pabor para sa kaibigan ninyo. Sabi naman ni Roy G. Vib Munoz, good yan para magpahinga naman ang bulwagan ng Senado sa panay hearing ninyo. Naging palengke na ang Senate tuwing may hearing lalo na yung tatlong senador na sina Raffy, Bato at Robin na puro hearsay or hearing sabay sigaw at mura, mahihilig sa chismis. Dagdag naman ni Ferdinand po 4272, ang loyalty ay dapat lang sa bayan at hindi sa kapwa senador. Ganyan talaga, demokrasya tayo kaya walang personalan dyan. Trabaho lang yan.
Komento naman ni at Joy Lee 4957, his leadership had a very low impression of the Senate. He had no control over the senators who are investigating in aid of election. Komento naman ni at Pogi Ako Hehe, huwag ka na umiyak kasi di ka deserve sa pwesto mo. Very emotional ka pagdating sa ganyang usapin. Dapat manindigan ka para sa bayan. Huwag na magsalita if hindi nakakaapekto sa pag-unlad ng ating bansa. Sabi naman ni at Noli Excon Day 8522, Bato has a lot of responsibility for the fate of Zubiri. Circus going too far. At yan na po mga ka-trenders, nagtatapos ang ating episode para sa video na ito. Sana'y nabigyan kayo ng linaw sa mga naganap o sa pangyayari na kudita sa Senado. Anong opinion nyo sa isyong ito? I-comment nyo lang sa baba at huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel para sa iba pang mga updates at iba pang mga trending at balita na napapanahon. Salamat sa panonood at magkita-kita tayong muli sa susunod na episode. Paalam!